natapos na rin itong itong gulong ito sa Senado. Salamat at nung umaga wala pa yung mga senador ng minorya, yung mga pro Duterte. Yung kagrupo ni Cayetano, hindi pa dumarating. Pero nung hapon, naunang dumating sila, mga unang pumasok si Amy, si Loren, si Marcoleta, tapos si Bongo. Actually ngayon lang dumalo na rin si Pia Cayetano, dumalo na rin si Camille Villar. Ang wala pa, ang hindi pa natin nakikita, ang pinaka-promotor, syempre wala pa, hindi pa nagpapakita. Si Alan. Pero at saka syempre, ang pinakamagaling na senador, wala pa, hindi pa nagpapakita. Yung senador na sunugin mo man, balibaligtarin mo daw, Duterte pa siya. Duterte daw siya. Ang amoy niya daw, Duterte talaga. Yun ang hindi pa nagpapakita, yung dalawa. Si Cayetano at si Padilla. Pero nauna kaagad, dumating doon. Pero mga hapon na sila nagdatingan. Nung umaga, yung mayorya lang ang nandun. Yung mayorya lang. Pero nung hapon, nung alam nilang wala nang mangyayari. Wala nang mangyayari sa kanila. Pag hindi pa sila pumasok ngayon, kahihiyan na talaga ang nila. So, kung nangyari, kahit nahihiya pa sila, malinaw naman nahihiya pa. Nilunok na nila ang kahihiyan. Pero ang totoo, kahihiyan na sila rin ang may gawa. Di ba? Iba-iba yung mga reactions pagpasok nila sa Senado kanina. May mataray tulad ni Pia Cayetano, mataray. Si Loren Legarda, nakikipagplastikan. Anyway, ayan kanina, batiin ko muna mga viewers natin. Si Lance TV, plastikan lang. Sa ating mga viewers sa Facebook, batiin ko rin si Kabunyog. Pero pasensya na sa mga okay. Unahin natin ang kanilang pinakapinuno. Yun, unahin natin. Unahin natin ang pinakapinuno nila, si Alan. Si Alan, sa huli, wala nang nagawa. Sa nangyari, durog na durog si Alan Cayetano. Sa totoo lang. Nag-release ng statement si Alan Cayetano bago nagsimula yung session kanina. Actually, maagang-maaga, ang laman ng mga balita, yung statement ni Alan Cayetano. Mahaba yung statement ni Alan Cayetano. Mahaba. Pero ang pinakabuod, yung laman ng kanyang statement kanina, bago nag-session yung Senado, bago yung special session, sabi ni Alan Peter Cayetano, nakausap ko na si Joel Villanueva, kaya tingin ko mayroon ng bilang sila na 13. So sabi niya, nagkukonsid na siya. Ibig sabihin, tanggap niya na hindi na siya Senate President. Yan yung sabi niya. Kaya kaninang umaga actually, bago pa man nagsimula o formally nag-open yung special session, kumalat na yung statement ni Alan Peter Cayetano, mga kabunyog. Sa statement niya, inamin niya na tinanggap niya na, nag-concede na siya, wala na. At ang na inamin niya na wala na siya kasi niya na daw. After speaking with Senator Joel Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the numbers to elect a new Senate President. Tanggap niya na. Sabi niya, I may leave the position of SP, Senate President. Siyempre, pilit niya pa rin linalagyan ng flavor na prinsipyo ang pinanindigan niya. Sa statement niya na napakahaba, sabi niya,
What saddens me is harder to say. It is to watch our country slip towards darkness, to see our people suffer, and to hear some begin to say, there is no hope. Ha? Ano, ano yan eh? Kumbaga, ang sinasabi niya ni Alan Peter Cayetano, parang ay sinasabi niya na nakakalungkot daw ang nangyari sa bansa, pero sabi niya wala na siyang magagawa. Tapos na ang kanyang pagiging Senate President. Pero sa totoo lang, durug na durug si Alan Peter Cayetano. Sa ngayon, kapag pinag-usapan sa kasaysayan ng Pilipinas, sino ang Senate President na talagang kinasuklaman, sinusuka ng sambayanan? Si Alan Peter yan. Kahit ng mga colleagues niyang senador, mga kasamahan niyang senador, sino ang sinusuka nila? Si Alan. Ang nagtatanggol lang naman sa kanya, ang nagmamahalang naman sa kanya, mga DDS. Mga DDS. Kaya sa totoo lang, itong si Alan, sa sa aking si Alan Cayetano, diktador. Dinidiktahan niya yung mga senador na kasama niya. Isipin nyo, nang kinuha si Jinggoy, hindi sila pumasok, sumama sila sa kanya. Isipin nyo yan. Senador ka ng bayan, nagpapasweldo sa'yo, taong bayan. Ang pinoproteksyonan mo si Jinggoy. Sino mga pinakita sa balita yan hanggang sa krami, kasama yan. Talagang hindi niya iniwanan si Marcoleta, si Jaime, si yung kapatid ni yung bilyar na babae. Hindi nila iniwanan. Bakit? Sino ba nagpapasweldo sa inyo? Tapos, 2 araw, hindi pa rin sila pumasok. Ang kakapal ng mukha nila. Sinusweldohan sila ng taong bayan. Hindi sila pumapasok. Ayun, nakabuo ng quorum yung grupo ni Gatchalian na dumating si Chichi Escudero, kaya nagkaroon ng mga bagong posisyon. Diktador siya. Hindi maganda yan. Hindi pa siya presidente kaya nangangarap maging presidente yan. Paano kung naging presidente yan? Aba, diktador yan. Sige, tuloy na natin si Tony Enzo. kulang naman sa kanya, ang nagmamahalang naman sa kanya, mga DDS. Mga DDS. Kaya sa totoo lang, itong si Alan Peter Cayetano, nung nakita niya wala na, ang pinakahuling ang pinakahuling naging barahan niya, ang pinakahuling si Villanueva. Nung nakita niya, nung nalaman niya na si Villanueva ay talagang a-attend na sa session, di ba sinabi ko nung isang araw, yung pag-attend sa session, alam na. Kaya lang, kinukumbinsi siguro nila Cayetano, si Villanueva, na umattend ka ng session, pero huwag kang bumoto sa Senate President. O di ibig sabihin, 12 pa rin sila Gatchalian, hindi makaka-elect ng Senate President. Pero sabi ko nga, awkward naman sa parte ni Villanueva, umano ka na sa session, tapos hindi ka buboto sa Senate President. Medyo medyo alanganin yun. Kaya ang nangyari, talagang bago nag-start kanina yung session, kinumpirma na ni Alan Peter. Sabi niya, kinausap niya si Joel Villanueva. Nalaman niya daw na talagang buboto na ito sa mayorya. So, naglabas na siya ng official statement. Tinanggap niya na hindi na siya ang Senate President. Pinasalamatan niya yung mga matatag daw, mga may prinsipyo daw na sumama sa kanya ng mga senador. Special mention niya sila Jinggoy,
at saka si Marcoleta. Bakit special mention si Jinggoy? Dahil si Jinggoy daw pinanindigan yung prinsipyo. Para sa kanila, bayani si Jinggoy. At ang isa pang pinasalamatan niya ni Cayetano, ni Alan, si Marcoleta. Kasi kahit daw ginigipit, ngayon, kasi maka-arestuhin na rin, nanindigan pa rin. O, yan. O, pero, dahil wala na nga siya magagawa si Alan, sumurinder na, nag-concede na. O, nag-concede na. Sabi niya, iiwan niya na ang pagka-Senate President. Kaya pagbukas ng session kanina, smooth na yon, smooth na. Pero si Alan, durog na. Talagang iwan. Hanggang ngayon nga, hindi pa nagpapakita. Hindi pa nagpapakita si Alan hanggang ngayon. Hindi siguro alam kung anong gagawin. Hindi alam ni Alan kung anong gagawin. Kahit kasi anong niya, kahit anong sabi niya ni Alan Cayetano, kahit anong sabi niya na para sa bayan ang kanyang ginagawa, gusto niya kasi na ang Senado ay independent, hindi hawak ng Malacanang, gusto niya raw ng isang Senado na anti-corruption, pero wala naman silang nakukumbinsi na ganyan nga ang kanilang pinaglalaban. Para sa taong bayan, walang pinaglalaban si Alan. Nakakasuka siya. Kaya kahit anong sabi niya, lagi niya linalagyan ng palamuti ang kanyang mga pahayag. Sinasabi niya na wag daw siyang husgahan ng masama kasi ano naman daw siya, nakikipaglaban lang para sa katotohanan. Wala. Kung ginawa niya ni Alan Cayetano ay kasuklam-suklam. Kaya nga kung mayroon na Senate President sa kasaysayan na kinasuklaman, hindi lang ng kanyang mga kasamahan na senador, kundi lalo na ng taong bayan, yan ay si Alan. Yan ang malinaw dyan. Ngayon, isa pa mga kabunyog na napilitan na ring pumasok kanina, tuloy hapon na dumating, ang Loren Plastic na si Loren Ligarda. Loren Plastic, yon, isa pa yan. Pumasok si Loren. Siyempre si Loren, yung ngingiti-ngiti, magpapakyut, pero kita mo na sa kanya, hiyang-hiya din siya. Kahit anong pakita niya na parang relax lang siya, na okay na siya. Hindi. Nakakahiya kasi ang ginawa niya. At totoo lang, lahat ng legasiya ni Loren Ligarda sa matagal niyang karera sa politika, isama mo na yung kanyang career sa broadcasting. Nawala lahat sa isang iglap. Paano nawala lahat ng kanyang legasiya? Sabihin na natin yan. Yan ang katotohanan. Magre-retiro na sana siya sa politika. Pero anong imahin mayroon si Loren ngayon? Sirang-sira. Kaya nga sabi ni Erwin Tulfo ni Rapi Tulfo pala, si Loren Ligarda, hanga ako dyan kaya lang, smart kasi si Cayetano, yung pagiging smart ni Cayetano, ni Alan, ginamit sa mali. Ang malala pa nito, tama si Rapi Tulfo. Bitirano na si Alan. Magaling. Kaya lang yung galing niya at pagkabitirano sa politika, ginamit sa kasamaan. Hallelujah. At nalulungkot din daw siya, sabi ni Rapi Tulfo, tama yun, na ang mga tulad ni Loren Ligarda na disente naman sana. Disente daw. Ay bigla napaniwala, nabudol ni Alan. Na nung exposed na yung kasamaan ni Alan, nandun pa rin si Loren Ligarda. Nag-release pa ng kanyang statement na akala mo naman, lawyer siya. Okay, magaling ka sa broadcasting, magaling ka sa broadcast journalism, hanga kami sa iyo. Pero pagdating sa law, huwag kang magaling ka sa law, hindi ka lawyer. Pero may pa siya, may statement pa siya na unconstitutional daw kasi yung nangyari nung June 3 na ginawa ng grupo nila Gatchalian. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon,
Ha? Pag ano, pag akyat niya doon sa session hall, o siyempre, lahat linapitan ni Loren. Lahat linapitan. Pero ang hindi siya makalapit kay Soto. Hindi talaga siya makapurma kay Soto. Kahit nag-uusap si Subiri, nasa tabi lang ni Subiri si Soto, hindi pinapansin hindi pinapansin ni Soto. Ngayon, ini-interview si Loren ng media kung ano-anong paliwanag ni Loren Ligarda. Sabi niya, ano naman ako hinintay ko lang naman talaga magka-13 sila. Kasi ano daw, sabi niya, kailangan naman talaga kasi 13. Ano yan, nakakabunyog. Tapos sabi niya, wala naman sa aking problema kung nasa minorya ako. Sabi niya, hindi naman sa minorya yan o kung mayorya ka. Ang hindi kasi nila naiisip, yung gulo na ginawa nila sa Senado. Grabe. Ano ba yan? Ilang buwan yan. Magmula noong May 11 nang pinalitaw ni Cayetano si Bato. Tapos naagaw nila yung kapangyarihan. Pero dapat nung panahon na nakikita nilang wala nang suporta si Cayetano, dapat hindi na nila, ang nangyari sa kanila, napaka-unreasonable na napaka-unreasonable na. Kaya yung mga paliwanag ni Loren Ligarda, makikita mo, nakikipagplastikan. Gusto niyang makarecover. Gusto niyang i-recover yung niya. Kasi kahihiyan talaga ang nangyari. Siyempre, cute si Loren, Lupe, nakikipagplastikan, ini-interview ng media, pero hindi mo niya maikakaila na nahihiya na rin siya sa ginawa niya. Kaya lang huli na Dapat sana nung sumama na siya kay Chis Escudero. O kaya sumama na siya kay Villanueva. O pwede pa sana siyang naunawaan. Ngayon hindi Okay naman yun, manindigan ka sa pinaglalaban mo. Pero dapat yung pinaglalaban mo, yung tama naman. Ito, okay. Sasaluduhan mo ba siya sa kanyang pinaglalaban? Paano mo sasaluduhan ang pinaglalaban kasama siya sa grupo ni Cayetano? Kaya tingnan nyo mga kabunyog, mga kababayan. Tingnan nyo si Escudero. Tingnan nyo si Villanueva. Ako tingnan nyo ako. Kahit ganyan yan si Escudero sa si Villanueva, kahit papano, yung pag-decide nila sa dulo, itong dulo, pag-decide nilang iwanan na si Cayetano kasi sobra na siya. Unreasonable na siya. Yun Kaya kahit alam naman natin na may kasalanan sa bayan si Cheese, may kasalanan sa bayan si Jewel, pero yung huling act nila yung last act ngayon nito, pwede na natin silang unawain din. Pwede nating unawain. Pero si Loren hindi. Yung chance niya, pwede na sanang sumabay na siya kay Cheese. Hindi siya sumabay. Pwede sanang sumabay na siya kay Joel. Hindi rin siya sumabay. Kung malala pa, hindi na nga siya sumabay, very vocal pa siya na nagtatanggol kay Alan. Mabuti pa nga si Bongo, tahimik Mabuti pa nga si Camille Villar, tahimik sa kasi Mark Villar. Pero si Loren, akala mo lawyer na nagtatanggol na unconstitutional, illegal, invalid, yung ginawa nila Gatchalian. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi sa totoo lang. Tapos ngayon, nung pumasok na, nakangiti na, chika-chika, beso-beso, yung kaplastikan ni Loren. Yung kaplastikan. Kaya lang, hindi niya na marirecover, nawala na ang niya. Kung mayroon man ditong sobrang na damage, wag na natin si Marcoleta kasi dating damage na yan. Wag na natin si Amy, dating damage na yan. Kung mayroon man sobrang na damage dito, nasira dito sa nangyaring itong mahabang pangyayaring ito ng Senado, si Cayetano tsaka si Loren. Yan. Si Cayetano dati na rin sira na, pero sobrang nasira dito. Itong si Alan. Si Loren naman, okay naman yan nung nasa side nila Soto, nila Lacson. Pero ngayon, wala. Kahit anong gawin niyang pa-cute,
Kahit anong gawin niyang kaplastikan, Takyat na ang siya. hindi niya maitatago, durog na durog siya at nakakahiya ang kanyang ginawa. Ha? Oh. Kaya sa totoo lang mga kabunyog. Ngayon, ito naman sila Aimee at Bongo. Ha? Itong si Aimee at Bongo, ang interview kay Aimee at Bongo, ang common na sinabi ng dalawang ito, gusto na naming magtrabaho. Sabi ni Bongo, kailangan na naming magtrabaho. Sabi naman ni Aimee, for work. Trabaho daw, trabaho. Kumbaga, ang sinasabi ni Aimee, kaya siya pumasok na dahil magtatrabaho na. Sabi naman ni Bongo ganun din, for work. Kaya lang, akala mo naman ang gusto nila, ang ibig nilang sabihin, trabaho na, magtatrabaho na daw sila. Okay naman, magtatrabaho na nga sila, pero hindi nyo naisip yung ginawa nyong pinsala. Hindi lang sa Senado, kundi sa bayan. Di ba mga kabunyog, mga kabayan? Yung ginawa nilang pinsala. Kaya naman ngayon nagsasabi si Bongo at saka si Aimee na magtrabaho na. Kasi wala na silang magagawa. No choice na sila eh. Wala na silang pagpipilian. Yan yun mga kabunyog. Kaya yung kanilang pag-decide na magtatrabaho na daw for work, let's just work, ano na yun? Akala mo naman masisipag sila. Tingnan nyo, kahapon nandun pa si Aimee sa Blue Ribbon Committee hearing daw ni Defensor. Ang Senate President nila si Defensor. Ang Senate President pro tempore si Topacio. Kahapon. Ang Majority Floor Leader si Baligon. Diba? Yan yung kanilang kahapon. Tapos nandun po si Loren, si Aimee, a-attend sana doon. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Sa totoo lang, ngayon, ang bukang bibig ni Bongo, war. Ang bukang bibig din ni Aimee, war. Mag-work na daw sila. Hinahanap ni... So, ayun na nakita po natin, Ayan. Martuleta, pumunta si Martuleta. Ewan. Nakakaya nga po naman, Pagkatapos yung iba, i-abandon ang Senado. Dapat mag-resign na lang kayo. Hindi. Ang kakapal ng mukha. Kasi sunod-sunod lang sila kay Caldero, kay Tengke. Kala nila kasi ubod ng galing si Tengke. Pero ang kanyang pagkatao, matakaw sa posisyon yan. Naalala niyo kay Alan Lord sa Kongreso noon. Nagkialam na si Digong, sabi ni Digong, pag di niyo inayos yan, ako nga ayos sa inyo. Tapos humingi siya ng tawad kay Digong. Kapal na mukha. Pinag-usapan na sila eh. Pero nang kukunin ni Alan Lord yung party niya, ay yung ibigay. Pinadlock niya pa yung... Dito naman sa Senado, doon naman yung ginawa yung katakawan niya. Wala. Kumbaga, sabi nga ni Duterte nung araw na, walang bilib eh. Masasabi mo rin kay Tano, walang bilib. Sige, dito na lamang Puro manalangin po kayo sa Diyos dahil mainit ang panahon at mainit din na politika sa Senado. God bless us all. Bye. Yung kaibigan pala, Brother Manny Bautista, God bless us all. Bye.